Diyos, sa mong banal, sa matamis, makapangyari mong pangalan, pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, maraming salamat sa pagpapala mo sa bawat yugto ng aming pananambahan, pagpupuri sa iyo. Muli narito kami sa pagkataong to mag-aaral ng banal mong salita. Hallelujah, muli kami humingi ng kapatawaran sa lamang pagkulang, pagkasala, pagkamali, lalang ibang lingkod, mahal na Panginoon. Without you, I cannot do anything, mahal na Panginoon. Hallelujah, open our hearts and minds to your holy word. Help us to understand your holy word in the mighty name of Jesus. And leading prayer ng aming mahal na pastor, help me bring forth the holy message with love and power in the mighty name of Jesus. Sa leading prayer ng aming mahal na pastor, sinasaway namin demonyo ng alinlangan, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, honor, and glory and thanksgiving ay walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. And secondly, I'd like to give also double honor and respect sa ating mahal na pastor, Willie Estrada Almeida, the man of God, the end-time prophet of our loving God. And we also remember and cherish the blessed teaching and memories ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At greeting din po sa lahat ng kailang mga beloved children-in-law sa po natin mahal na pastor, sa inyo pong lahat, mga minamahal mga kapatid. Amen. God bless you. At muli ang pinakamataas na papuri at pagsamba, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ating po pag-uusapan ay we're going home soon. Ibig sabihin mga minamahal, tayo ay malapit ng umuwi sa ating tahanan. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, mga tao abalang-abala sa pagpapayaman, abalang-abala kung ano yung mga pinaplano nila sa buhay, ngunit ang mga Kristiyano, mga minamahal, nag-aabang na ng pagtunog ng trumpeta. Amen? Hallelujah. In the last days, mga minamahal. As you remember, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, one day is 1,000 years sa Kanya, and 1,000 years is one day unto the Lord. Ito, mga minamahal, ang revelation ng ating mahal na Panginoon, na kung saan, kung ating iisipin, from Adam, mga minamahal, to Abraham, mga minamahal, ay 2,000 years, mga minamahal. At doon, mga minamahal, hanggang ngayon ay another 2,000 years. At ang mahal na Panginoon, ibig sabihin from Genesis to Revelation, from Adam, mga minamahal, to Book of Malachi, ay 4,000 years old, mga minamahal na. Hallelujah. Ang simula, mga minamahal, ng ating ng mundo, mga minamahal, o ng mahal na Panginoon, na kanyang pinlano ang lahat. At from the day of mga minamahal, ng birth of Jesus Christ hanggang sa pagkataon po ngayon ay another 2,000 years. So ibig sabihin, 6,000 na mga minamahal. At kung ating isipin mga minamahal, or first holiday until 6 days mga minamahal, kinreate na mahal na Panginoon ang heavens and the earth. Amen? And on the 7th day, He rested. Ibig sabihin mga minamahal, sa 7,000 taon mga minamahal, siya mga minamahal ay darating na. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay maging faithful every day sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Amen? Why it is so important for us to be faithful every day, mga minamahal, sapagkat hindi natin alam kung kailan babalik ang mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi nga niya, watch and pray that ye enter not into temptation. He comes. Bakit mga minamahal? Because He will come when we don't expect Him to come. Amen? And He is going to come like a thief in the night. Ang sabi nga ng Biblia, blessed is He. Amen? The servant. Hallelujah. When the Lord cometh, amen, He is doing, hallelujah, the ministry. He is serving the Lord. Amen? At the time ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, you are on fire. We are on fire when our dearest Jesus cometh. Amen? Hallelujah. We will be with the Lord when the trumpet of God sound. Hallelujah. We will be with Him during the rapture time, mga minamahal. In the book of Matthew 24, verse 42-46, sa ating pong basahin, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Amen. Matthew, pakihanda rin po sa Tagalog. Matthew 24, verse 42-46. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Verse 43, but know this, that if
the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Verse 44, therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not that the Son of Man cometh. 45, who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season? And verse 46, ang sabi dito, blessed is the servants whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Sa Tagalog po. Mateo Kapitulo 24, versikulo 42 hanggang 46. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. 43, datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. 44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. 45, sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? 46, mapalad yung aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, mapalad. Amen. Ang aliping yaong dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Ano po ang ginagawa? Ang kalooban ng Diyos, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, nakakatakot pong maiwan. Amen. Hallelujah. Nakakatakot maiwan. Sabi nga ng mahal na pastor, napakaliit na lamang ng porsyento, hallelujah, ng kaligtasan. Ngunit mga minamahal, meron ka pa ring chance. Huwag ka lang magpapatatak ng 666. Ngunit grabing kahirapan pa ang iyong daranasin. Bakit mga minamahal? Hallelujah. Dahil darating ang Antikristo, mga minamahal, ihahayag niya ang kanyang lahat ng plano. Hindi ka makakabili ng pagkain. Hindi ka makakapagbili. You cannot buy, you cannot sell unless you have a mark. So napakaraming restriction, mga minamahal. Nung during 1980s, mga minamahal, may ginawa ang yung Papa sa Roma ng Article 16. I don't know if this is still existing, mga minamahal, na pinreach ng ating mahal na pastor. At doon, napakaraming rules, mga minamahal. Hindi ka pwedeng mangisda, hindi ka pwedeng mag-travel, hindi ka pwedeng unless you accept that mark of 666, mga minamahal. Hallelujah. It could be in the platform na, mga minamahal, ang mga bagay na ito. At itong COVID-19, di natin alam, baka experimental lang nila yan. Amen? Na, hallelujah, kung ano ang mga trial and error, kung ang dapat nilang gawin, what is the best thing to do that the people will not resist, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, hallelujah, tayo lamang ang pumipigil sa pangyayari na ito sapagkat narito pa tayo. Amen. Once na inalis na tayo ng mahal na Panginoon dito, hallelujah, ma-implement na talaga nila ang lahat nilang gusto. Amen. Paano kung tayo ay maiwan? Isa sa atin ay maiwan. Ako ay maiwan. Nakakatakot, mga minamahal. Kaya nga ang sabi ng mahal na Panginoon, hallelujah, sa aking pagbabalik, ipanalangin nyo, wag sa panahon ng taglamig, not in the day or season of winter. Ang ibig sabihin po niyan, mga minamahal, hindi sa panahon ng paglilingkod mo na nanlalamig ka. Amen? Hallelujah. As we had read, mga minamahal, He will come on the day, hallelujah, that no one knows, no one that think, amen, that He is coming. So hindi natin alam na kung ano, kung darating mahal na Panginoon, maaring yung during election time, dahil ang focus natin, sino kaya ang mananalo sa presidential election? Di ba? Ide-declare yan. Dahil doon ang isip ng lahat ng mga tao. Amen? Ano kaya manal? Biglang nagtunog ang trompeta. Sa panahon daw ng hindi natin nalalaman, na hindi natin iniisip, what event could be, mga minamahal, that the world, amen, that all the people of the world will focus their mind. Amen? Amen. Because ang sabi dito, they will come on the day, amen, na hindi mo iniisip. Amen. Ang focus, even us, mga minamahal,
Kaya nga mga minamahal, kailangan lagi tayong mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Binabantayan natin ang ating puso, isipan, amen, kung ano yung ating ginagawa, mga minamahal. Laging malinis ang ating puso, mga minamahal. Walang bahid, mga minamahal, amen, na dumi o galit. Laging nag-aayuno na nanalangin, mainit na maglingkod sa mahal na Panginoon. Laging panalangin, Lord, tulungan mo ko maging mainit. Tulungan mo maging maayos ang aking paglilingkod sa iyo. Nais kong makasama. Nais kong makarating sa iyong kaharian. Amen. Doon pa lamang natin masasabing we overcome it, mga minamahal, when you pass through the gates of heaven. Sa ngayon, mga minamahal, nasa labas pa tayo ng pinto. Amen. Pwedeng, mga minamahal, gumawa ang demonyo ng paraan para wasakin ka. Kaya nga sabi nga ng Biblia, yung akala na yung sino mang tao na nag-aakala na siya ay matibay na, mag-ingat. Amen. Mag-ingat. Mga minamahal, kaya yung mga kapatiran natin kinuha na ng mahal na Panginoon, although kung minsan nakakalungkot, malungkot ka na isipan na wala na sila, pero kung naroon na sila sa langit, mga minamahal, amen. Hallelujah. Naganap na, mga minamahal, naroon na sila. Wala nang pagsubok, wala nang pag-uusig, wala nang problema. Mga minamahal, amen? Wala nang atake ng kaaway dahil nandoon na sila. Amen? Ngunit tayong narito, mga minamahal, we are still here, struggling. Amen? We have to keep on, amen, doing, hallelujah, what is the will of the Lord. Amen? Fight a good faith. Amen? We have to keep on fighting. Ang atake ng kaaway, kaliwat kanan. Amen? Ang demonyo, si Satanas, ang gagawin niyan, trabaho niya, guluhin tayo. Amen? Para ma-focus ang ating isipan sa mga bagay na mga material na bagay. Amen? Kaya napakahalaga, mga minamahal, na mag-focus tayo, mga minamahal. It is so important to be faithful every day of our lives sa ating mahal na Panginoon. Ang demonyo, mga minamahal, lalagay sa isipan mo mga bagay na magbabother sa'yo. Ano ba ito? Bakit ganito? Mga question. Amen. Ngunit ko isipin mo, sabihin mo, mahal na Panginoon, I give it everything to you. Amen. Bakit ako mamumroblema sa bagay na ito? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pag may mga problema, mga minaman, hallelujah, mga dumarating, may mga mabibigat, mga minamahal, amen. Hallelujah. Sabi nga ng mahal na Panginoon, hallelujah, ibigay niyong lahat sa akin yan. Amen. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Napakalaga, mga minamahal. Hallelujah. Give unto the Lord. Amen. The marking of 666, mga minamahal, pag dumating na, Revelation 13:15 to 18, mga minamahal, magmi-miracle din daw po, mga minamahal, si Satanas. Amen? At yung mga hindi magwo-worship dun sa beast na kanyang iseset, mapapatay. Hallelujah. He will order small and great, free and bond to have a mark. Basahin po natin, mga minamahal, Revelation 13:15 to 18. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many would not worship the image of the beast should be killed. Ipapapatay niya pag hindi ka nag-worship doon. And he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Verse 17, right hand and foreheads. Did you know, mga minamahal, merong mga nag-iisip, pagka pumapasok ka noon, during COVID time, before I read the verse 17, ang pag tine-check ang temperature, mga minamahal, amen, bakit nilatapat nila sa noo? Amen. Nag-isasabi nila, bakit sa noo, mga minamahal? Amen. Eh pagka binibigyan ka ng maaring na coincident lang, mga minamahal. Amen. Kaya it could be, mga minamahal, ito yung anong tawag doon, mga minamahal, prerequisite, mga minamahal, para doon sa darating na itong mark na to. 17, and that no man might buy or sell, save he that had a mark, or the name of the beast, or the number of his name. And verse 18,
Here is wisdom, let him that understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 603 score and 6. Yan po yung 666. Sa Tagalog po, ating basahin. Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo 15 hanggang 18. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Di sa saisat ang lahat, maliit at malaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 17 At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito ay may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin po ang ating pinamahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Mga minamahal, kaya nga ating pinag-uusapan, we are going home soon. Amen. Maring bukas, tumunog ang trompeta. Amen. Hindi na magtatagal ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya lagi mainit, magpupuri sa tahanan, sa ating bahay. Amen. Lagi manalangin, mag-aayuno, mga minamahal. Sabi nga nila, mga minamahal, yung ayaw manalangin, ayaw mag-ayuno, ayaw tumawag sa mahal na Panginoon. Amen. Sa impyerno, araw-araw ka raw dumananalangin, Lord, nagsisisi na ako. Doon, ayuno ka dahil walang pagkain doon. Walang tubig. Amen. Lagi ka raw tatawag ng tulong, hihingi sa mahal na Panginoon ng tulong. Mananalangin, ngunit huli na. Amen. Kaya kailangan ngayon pa lang, mga minamahal. Amen. Isipin mo, mga minamahal, sabi nga ng ating parents in the Lord. Hallelujah. Bukas o ngayon, darating ang mahal na Panginoon. Amen. Kung darating ang mahal na Panginoon, amen. Hallelujah. Tayo maging handa. Maging handa. Amen. Lagi na nanalangin, Lord, hallelujah, tulungan mo ko. Maging maayos ang aking paglilingkod sa iyo. Amen. Lagi akong magpupuri, manalangin, tulungan mo ko sapagkat ako'y mahina. Kung may lakas ako, sa iyo lang galing. Amen. All credits to the Lord. Amen. Ating inawit, mga minamahal, all the glory should be unto the Lord. Amen. No one on earth should be glory to himself, but all the glory unto the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, alikabok lang tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Alam niyo ba yung alikabok, mga minamahal? Pagka pumunta ka sa labas, yung maliliit na hindi mo na halos makita, ganoon lang daw tayo sa harapan ng Diyos. We are just a dust. Amen. Created tayo mula sa dust. Amen. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Nakakatakot, mga minamahal, mahulog sa kamay ng Diyos. Amen. Marami ko minsan tayong iniisip, akala natin, tama, mali pala. Kaya nga sabi nga, trust not unto yourself. Trust in the Lord with all thine heart. Amen. Lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust in the Lord. Lord, help me. Tulungan mo ako, mga minamahal. Bagkat si Satanas, mga minamahal, talagang dead serious siya to destroy our faith. He comes to kill and steal and destroy. Amen? Hallelujah. Naalala ko yung demon-possessed, mga minamahal. Nung nagsalita yung demonyo, mga minamahal, may Kristiyano pala, mga minamahal, bagamat Kristiyano, property niya. Ang sabi niya, mga minamahal, wag mong turuan yan, yung mga nagsisigarilyo. Akin yan, di ba? Naalala niyo yung testimony na yon? Oh, magbigay ka na ng ikaputhandog, di ka nagbigay. Wag mong turuan yan, akin yan. So yung hindi sumusunod sa mahal na Panginoon, amen, kanya pala yun. Amen? Ang sabi nga ng Biblia, to whom ye yield yourselves to obey, mga minamahal, ye are servants of them to whom ye yield yourself to obey. Kung ang sinusunod mo ay bulong ng demonyo, gawa ng kaaway, mga minamahal, nagiging property ka na ng demonyo. Kaya nakakatakot, mga minamahal. Amen?
Hallelujah. Yung mga revelation, yung mga testimony na ating napakikinggan, yan po mga minamahal, ay pasalamatan natin, maisip mo, ganun pala yun. Amen? Your knowledge, mga minamahal, is power. When you have knowledge, mga minamahal, you have power, meron kang karunungan. Amen? Na magagamit mo. Ang sabi nga ng Biblia, Hosea 4:6, people are destroyed for lack of knowledge. Pero mga minamahal, meron din palang nade-destroy, merong knowledge, hindi naman ina-apply. Kaya it has to be combined na tayo po mga minamahal, amen, hallelujah, na gagawa rin tayo for faith without work is dead, sabi nga, amen. So yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 4, atin pong basahin mga minamahal. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 4, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Verse 2, for yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Gaya ng magnanakaw, amen? Hindi talaga natin malalaman. Verse 3, for when they shall say peace and safety, and the sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Walang makakawala raw, mga minamahal. But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as thief, mga minamahal. Wala raw tayo sa kadiliman na tayo ay hindi ma-overtake, mga minamahal. Hallelujah. Basahin natin sa Tagalog. Unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 4. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. 2, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. 3, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagay darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babae nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. 4, ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Gaya mga minamahal, ngunit tayo mga kapatid ay wala raw sa kadiliman. Amen. Upang sa araw na yon ay wag, amen, yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Mga minamahal, we're being mga minamahal, amen. Hallelujah. Be ready. We were reminded to be ready, mga minamahal. Ang magnanakaw, hindi nagbibigay ng appointment yan. Amen. Hallelujah. Darating ako sa ganitong araw, alas 3 ng madaling araw. Kukunin ko yung mga gamit ninyo, yung mga gadget nyo, yung mga cash ninyo, yung mga gamit ninyo sa bahay. Walang appointment. Ganoon din, mga minamahal, ang pagbabalik daw ng mahal na Panginoon as a thief in the night. Amen. So we have to be ready always. Hallelujah. Laging malinis ang puso, mga minamahal. Amen. Magpakumbaba, manalangin, mag-ayuno. Hallelujah. Ito mga minamahal ang ating panlaban kay Satanas. Amen. Hallelujah. Sapagkat mga minamahal, even, hallelujah, 3 ang ating kaaway. Ang demonyo, ang ating sarili, at ang mundo, mga minamahal. At matinding kalaban natin, mga minamahal, yung sarili natin, pride. Amen. Hallelujah. This is the oldest sin, mga minamahal, na nangyari sa langit, ang pride. Basahin po natin ang 2 Peter chapter 3, verse 8 to 11. Ang sabi dito, mga minamahal, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but it's long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hallelujah. Napakabait na mahal na Panginoon. Binibigyan ng pagkakataon ng lahat ay makapagsisi. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise,
and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation? Seeing then that all these things, amen, yamang ang mga bagay na ito, mga minamahal, ay mga ganap. Anong klaseng pagkatao raw ang dapat para sa atin na maging banal, amen, na mainit na maglingkod sa mahal na Panginoon, in all holy conversation and godliness. Sa Tagalog po natin basahin. Kindly po. 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 11. Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. 9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay mga magsipagsisi. 10, na dapat darating ang mga araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. 11, yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pumumuhay at pagkamaawain? Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin muli ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Matutunaw sa matinding init, mga minamahal. Mga minamahal, nung nag-research ako doon sa, alam niyo yung binagsak na bomb sa Nagasaki at saka Hiroshima, mga minamahal, within range, mga minamahal, miles and miles, the moment na sumabog yung bomb, mga minamahal, kahit bakal tunaw, mga minamahal, spread out yung inabot nun. Sabi nga, I think, a city of Carson, malaki po ang Carson, mga minamahal, biruin yung isang bomb lang. At yung bomb na ngayon, mga nakaimbak sa iba't ibang bansa, dati ang meron lang, karamihan, Russia at Amerika. Ngayon, mga minamahal, bansa, meron na halos yung mga mayayamang bansa, dami nila. Paramihan, mga minamahal. At ang isang bomb, mga minamahal, ngayon, ang sabi nila, 1,000 times more powerful than the bomb na binagsak doon. Sabi ko, inulit ko pang basahin. Hindi 100 times, 1,000 times powerful. Oh my goodness, sabi ko, grabe ito. So, imagine mo yung isang city, mga minamahal, bagsakan ng bomba, mga minamahal, talagang kahit bakal, matutunaw. Kaya yung sinabi natin, nabasa natin, matutunaw sa matinding init. Ay, grabe, mga minamahal. Ito na nga ang last days, mga minamahal. At makikita natin, mga minamahal, yung mga tao na namumuhay sa kasalanan, kapag pinagsabihan mo, sineran mo ng salita ng Diyos, sila pa ang galit. Ang sasabihin nila, nagkakalat ka ng hate. Gusto nila, mga minamahal, i-adapt mo, mga minamahal, i-compromise mo, yakapin mo, i-embrace mo yung kanilang mga immorality na ginagawa. Ganoon, mga minamahal, yung rainbow colors na kumakalat, mga minamahal, yung pride, which is the oldest sin, mga minamahal. Hallelujah. Ayun yung title nila, Pride. Hallelujah. Pag sinabing pride, mga minamahal, magpaparade sila. Grabe, mga minamahal. Sabi nga na mahal na Panginoon, ang pagbabalik niya ay gaya ng panahon ng Sodoma at Gomora, gaya ng panahon ni Noah, mga minamahal, na grabe na ang kasamaan. Ngayon, mga minamahal, grabe na ang kasamaan. Biruin mo, pati mga schools, pinapalitan nila yung mga textbooks, mga minamahal, hindi man talaga makapani-paniwala. Biruin mo, mga grade schools ng elementary, ang mga book doon, mga minamahal, family, ilalagay nila parehong lalaki, parehong babae. Nagre-raise ng family, parehong lalaki, mga minamahal, family. Sodomites, mga minamahal, ang dating.
Kaya nagagalit, kung hindi kayo aware, mga minamahal, maraming states, mga minamahal, I don't know, hindi ako familiar sa mga textbooks na ngayon, mga minamahal ng mga bata, pero kung ako doon, check ko, mga minamahal, marami ang na-upset ng mga parents. Bakit inaalaw ito, mga minamahal? Biruin nyo, ang Amerika, sinasabi nilang Christian country, mga minamahal, ngunit na take over ng mga minamahal ng mga satanismo. Lantad-lantad na sila, naglalagay na sila ng mga churches, ang nakalagay pang estatwa, mga minamahal, yung demonyo, mga minamahal, na may sungay. Imagine, mga minamahal, very bold na sila, open na. Kaya wala na, mga minamahal, kailangang dapat tayong gawin, kundi talaga magpakainit tayo sa paglingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat nasa huling panahon na tayo, mga minamahal. Okay lang, trabaho pa rin tayo para ma-raise natin ang family natin, mga minamahal, magpatuloy pa rin, ngunit mas bigyan natin ng priority ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Last verse, mga minamahal, basahin natin. Matthew 5:29-30. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal, and if thy right eye offend thee, pluck it out, cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body should be cast into hell. Verse 30, and if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body should be cast into hell. Sa Tagalog po, yan po, maganda na po yung mga awit manunugtog. Mateo Kapitulo 5, versikulo 29 at 30. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap na iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. 30. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap na iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ang mapasa impyerno. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ating minamahal na Panginoon. Praise the Lord. Di nyo no, mga minamahal, may mga komento, mga minamahal, that hell is more mentioned in the Bible than heaven. So ini-emphasize lang, mga minamahal, na talaga mayroong impyerno. Kaya maging handa tayo, mga minamahal. Amen. Tayo lagi manalangin, awitin natin ang awit na ito, mga minamahal. Hallelujah. Na tayo, mga minamahal.